Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, Al-Babu Thani Ashar, Chapter 12 ng Kitabus Salah, Fi Salatil Eidain, ang sala sa dalawang Eid. At napapaloob dito ang iba't ibang mga usapin. Pero bago lahat, insyaAllah, al-Eidanu, ang dalawang Eid na tinutukoy dito, huma Eidul Adha wa Eidul Fitr. Ang Eidul Adha at Eidul Fitr. Wa kilahuma lahu munasabatun syar'iyyah. At ang dalawa na ito ay mayroong kadahilanan ng pagsasabatas dito. O kaya munasaba, okasyon na isinabatas. Fa Eidul Fitri munasabatu intiha'il muslimina min siyami syahri Ramadan. Ang Eidul Fitr, ito ay okasyon ng pagtatapos ng pag-aayuno ng mga Muslim para sa buwan ng Ramadan. So, ibig sabihin, ang Eidul Fitr ay nangangahulugan na tapos na ang Ramadan. So, ibig sabihin, ng Eidul Fitr, ito ang unang araw ng Shawwal. Okay? Hindi siya Ramadan 31. Ito ay Shawwal, unang araw ng Shawwal. Wal adha bimunasabati ikhtitami Ashr Dhul Hijjah, at syempre yung Eidul Adha naman sa pagtatapos ng unang 10 araw ng Dhul Hijjah. Pero dito, yung Eidul Fitr pagtapos na mismo yung Ramadan. Pero yung Eidul Adha sa ika-10 araw, okay? Ika-10 araw ng Dhul Hijjah. Wasummiya idan, at tinawag ang dalawang ito bilang mga Eid li'annahu yaudu, dahil ang dalawang ito ay nagbabalik taon-taon, nagbabalik. Wa yatakarraru fi waqtihi, at nauulit-ulit sa oras o panahon nito. Kaya nga, anumang mga pagdiriwang na inuulit ng mga tao taon-taon na hindi naman Eidul Fitr o hindi naman Eidul Adha, ang mga ito ay mga bid'ah, pagdaragdag sa relihiyon, dahil ang Eid ay dalawa lang. So kahit ano pang itawag nila doon sa mga pagdiriwang nila, Foundation Day o kung ano-ano pa, lalo naman kung death anniversary o kung ano-anong tinatawag nila sa mga ganong pagdiriwang, yun ay bid'a na may tuturing, dahil ang Eid ay pagsamba. Ang Eid ay gawaing pagsamba. Al-mas'alatul ula, hukmuha wa dalilu dalik, ang hukom dito at ang dalil dito. Salatul Eid, fardu kifaya. Ang Salatul Eid ay fardu kifaya. Okay, ito ay fardu kifaya. Ibig sabihin, kung merong grupo ng mga Muslim sa isang jamaa ang magtataguyod nito, ito ay sapat na para sa jamaa na yun. Pero siyempre, lilinawin natin, kung katabi ka na ng masjid, pumunta ka na ng Salatul Eid. Hindi yung pwede yung ipagpapaliban mo yung Salatul Eid, kasi ito ay maaring pangmamaliit din sa relihiyon. Okay? So nandun ka na sa masjid, napakalapit mo na sa masjid, dumalo ka pa rin ng Salatul Eid, kahit ito ay fardu kifaya. Kahit ito ay fardu kifaya. Katulad sa jihad, nariyan na yung kalaban, alam naman sasabihin mo, fardu kifaya pa rin. Hindi ka lalaban. Idha kama bihal ba'du sakata al-ithim anil bakin, na kapag itinaguyod na ito ng iba, ay mawawala na ang kasalanan sa iba pa. Ibig sabihin, lahat sila ay nakatupad na ng obligasyon kapag tinupad na ito ng iba. Okay? Wa idha
turikat minal kulli athimal jami. At kapag ito ay hindi ginawa ng lahat, ay nagkakasala ang lahat. So itong ibig sabihin ng fardu kifaya. Itong ibig sabihin ng fardu kifaya. So ang Salatul Eidain, Idul Fitr, Idul Adha, ay parehong fardu kifaya. Whereas yung iba pang mga sala, yung Salatul Khusuf, Salatul Istisqa, kahit hindi gawin nyo ng jamaah, walang problema. So ito nga, ito yung sinasabi ko kanina, li'annaha min sya'airil Islam al-Zahira. Ang Salatul Eid ay kabilang sa mga sagisag ng Islam na hayagan. So dapat magmamalaki ang Muslim, pinagmamalaki niya na itinataguyod niya ang Salatul Eid. Kaya nga, kung nandun ka na, malapit ka sa masjid naman nakatira, tapos hindi ka pa rin pupunta ng Salatul Eid, so hindi rin katanggap-tanggap. Wali'annahu sallallahu alaihi wasallam dawama alaiha, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay palagi ang dumadalo sa Salatul Eid, at obviously siya yung nagkukutba at nag-iimam sa sala, wa kadhalika ashabuhu min ba'dihi, at hindi ng kanyang mga kasama paglipas niya. Wa kadamara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biha hatta nisa. So ang pagkakasabi rito, inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kababaihan, kahit ang kababaihan na dumalo sa Salatul Eid. Inutusan niya, pero ito ay utos na, ganun din fardu kifaya. Fardu kifaya. Na kaya nga, kung magkakaroon ng kiyas, kung ang babae ay inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dumalo sa Salatul Eid, mas lalo naman yung lalaki na hindi naman magiging mahirap sa kanya ang dumalo sa Salatul Eid. Nga lang, illa annahu amara al-huyyad bi'tizalil musalla. Liban na lang na yun nga, inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga babae na dumalo sa Salatul Eid, dumating sa musalla ng Eid, at matatalaki pa natin ano itong sinasabi o tinatawag na musalla. Kasi sunnah, actually mas priority ito na gagawin ng Salatul Eid sa labas ng masjid. Sa lugar na makikita ang mga Muslim ng mga tao na sila ay nagtitipon, inshallah, at makita sila ng mga tao, lalong-lalo na hindi Muslim. Sa musalla, inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga babae na pumunta rin doon. Pero yung mga may buwan ng dalaw o may nifas, ay hindi sila papasok sa musalla, pero nandoon sila sa paligid ng musalla, inshallah. Wa hada mimma yadullu ala ahamiyatiha. At ito ay nagpapatunay ang pag-uutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit sa mga babae na dumalo sa Salatul Eid. Nagpapatunay ito ng kahalagahan ng Salatul Eid. Fardu kifaya ito, pero kailangan pahalagahan ng tao, pupunta siya rito sa abot ng kanyang makakaya. Wa di mo fadliha, at gayon din sa kadakilaan nito. Li'annahu ida umira bihan nisa'u ma'a annahunna laysa min ahlil ijtima'i farrajulu min babi awla. Yun nga, katulad sinabi ko kanina, kung ang mga babae ay hindi kabilang sa mga inuobliga na dumalo sa jamaah, Salatul Jamaah, mas dapat na dumalo ang mga lalaki sa Salatul Eid. Yung mga babae na hindi obligadong dumalo sa Salatul Jamaah, inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pumunta ng Salatul Eid, mas lalo ang lalaki. Wa min ahlil ilmi man yukawi kaunuha fardu'ain. At meron din naman mga ahlul ilm, may mga scholar na nagsasabi ang Salatul Eid ay fardu'ain. Ang Salatul Eid ay fardu'ain. Kasi ginagawa nilang batayan dito na kapag ang tao ay hindi makakapunta doon sa Musallal Eid, kailangan pa rin niya magsala ng Salatul Eid sa bahay. Okay? So nung nakaraan yung may pandemic, yung mga tao hindi nakakalabas ng bahay, so magsasala pa rin sila ng Salatul Eid sa bahay. Dahil merong mga scholar ang naniniwala na ito ay fardu'ain. At ito ay kumbaga ipinag-utos na rin ng mga scholar kasi nga nung panahon na yun hindi rin
May mga masjid talaga na sarado at may mga lugar na bawal talaga kahit Salatul Eid. So yung mga tao ay pinagsala na lang ng Eid sa kanilang mga bahay. Pero alhamdulillah dito, tuloy-tuloy naman yung Salatul Eid na ginawa dito sa masjid. Alhamdulillah. Ikaw Hasan, nasan ka nun nung Nakapagsala kayo sa Sa bahay na lang, Salatul Eid. So yun, kasi may mga scholar ang may pananaw na ito ay fardu ain din. Na kapag hindi ka nakarating doon sa Musallal Eid, magsasala ka pa rin sa iyong bahay, insyaAllah. O kahit nasaan ka man. Kasi limbawa niyan, di ba? O hindi mo bahay, o nandun ka lang sa trabaho, doon ka na-quarantine, hindi ka pinalabas, o nasa ospital, kumbaga, sa pareho lang doon ka na magsasalatul Eid, insyaAllah. Ngayon, naalala ko bigla, yung musafir, actually, yung pagiging musafir ay maaaring maging dahilan din na kahit hindi na dumalo yung tao sa Salatul Eid, pero baka madaanan din yun dito, insyaAllah, at malilinaw pa natin, insyaAllah. Al-mas'alatu thaniyah, syurutuha, ang mga kondisyon sa Salatul Eid. Wa min ahammi syurutiha, dukhulul waqt. Nakabilang sa pinakamahalaga na kondisyon ng Salatul Eid ay ang pagdating ng tamang oras. So kailangan ng Salatul Eid ay gagawin sa tamang oras nito. Wa wujudul adadul mu'tabar wal istitan. At gayon din, yung pagkakaroon ng sapat na bilang ng mga tao na magsasala ng Salatul Eid at yung istitan. Istitan, hindi ito not necessarily traveler, pero mustautin, ibig sabihin citizen siya ng lugar na yun, o nung bansa na yun. Kumbaga, na tagaron siya, kahit galing pa siya ng kabilang bayan, nag-travel siya, nandun siya sa lugar ng mga Muslim, kailangan pa rin niya Salatul Eid. Hindi niya pwedeng ikatwiran na traveler siya, musafir siya, at hindi siya magsasala ng Salatul Eid. Na kumbaga, babaliwalain na niya ang pagiging fardu kifaya nito. Hindi pwede. Kailangan magsasala pa rin siya ng Salatul Eid, insyaAllah. So ilan yung tinukoy dito? 3. Pagpasok ng oras, yung tamang bilang ng magsasala ng Eid, at yung istitan, yung pagiging local mo doon sa lugar na yun, kumbaga. Yung tagaron ka talaga, kahit taga Pilipinas ka, nandito ka lang, o napunta ka ng Bawang, napunta ka ng Baknotan, napunta ka ng Baguio, kailangan mo magsalatul Eid, insyaAllah. Yun nga na mula rito, syempre makukuha natin na hindi nga obligado ito sa musafir o naglalakbay. So doon sa 3 na tinukoy, sa tamang oras nito, fala yajuzu qabla waqtiha, hindi pinahintulutan ang pagtataguyod ng Salatul Eid bago pa ang oras nito. Kaya ang oras nito, pagkalipas ng sunrise, hanggang bago magduhur. Okay? So hindi pwede na bago pa mag-sunrise Salatul Eid na o nag-khutbatul Eid, hindi pwede. Ngayon kung halimbawang mangyayari, yung mga tao, iusapin to sa effect. Bawa ng unang panahon, wala namang Facebook, di ba? Wala namang radyo, wala namang TV. Nagpa-fasting sila. Tas tanghali na nila nalaman na Eid na pala. May mga ganong nangyayari nung unang panahon kasi yung balita nun dala-dala lang naman ng tao na nakakabayo. Halimbawa, papadala siya ng ng gobernador. O punta ka nga sa bayan na to, punta ka ng Mamleng, sabihin mo doon, Eid na. Yung nangangabayo, hindi mo na traffic na napila yung kabayo, kailangan pa niya hilutin, na late dumating siya tanghali na. So yung mga tao na yon na nagpa-fasting pa, tanghali na siya dumating, di ba, duhur na.
puputulin nila yung fasting nila, pero hindi sila magsasalatul Eid ng duhur. Bukas sila magsasalatul Eid. Sa tamang oras pa rin nito. Bukas, pagka sunrise, ganun sila magsasalatul Eid. Yun nga, fala yajuzu qabla waqtiha, wala yajuzu fi aqalli min thalathati ashkas. At hindi obligado, at maaring hindi obligado ang dito, ang translation. Wala tajuz, bawal na magsasalatul Eid ang grupo ng mga tao na mas mababa pa sa 3. Okay? Dalawa lang kayo. Tapos magsasalatul Eid kayo, kahit hindi na kayo magsalatul Eid, inshallah. Nung panahon ng COVID, dalawa lang kayo sa bahay na Muslim, ikaw tsaka asawa mo, hindi nyo na kailangan magsalatul Eid, inshallah, kung ganito yung kalagayan. At hindi nga pwede. Fala tajuz, hindi pwede. Kasi sa salatul Eid, hindi lang naman sala yung ginagawa, di ba? Meron ding khutbah. Kaya ang bilang na ito ay hinango mula doon sa bilang din ng bilang ng tao na pwedeng magsalatul Jumu'ah. Actually dito, pagtanghali, kinakabahan ako pag Jumu'ah. Kasi baka walang tao. Inahanda ko talaga yung sarili ko, magduduhur ako dito mag-isa. Kasi laging walang tao rito kapag tanghali. Kaya kung ganun mangyayari, halimbawa, wala ako rito, tapos kayo yung imam dito, dalawa lang kayo, wag na kayo magkhutbah, magganon na lang kayo, magduhur na lang kayo sa ganoong panahon, wag na kayo magjumu'ah. Kasi itong 3 na ito rin yung bilang na required para sa salatul Jumu'ah. 3. Kung dalawa lang kayo, hindi nyo na kailangan magsalatul Eid. At kung Jumu'ah, hindi nyo kailangan magsalatul Jumu'ah, magduhur na lang kayo. Lalo naman kung mag-isa ka. Yeah? Minsan ako nung mag-isa rito, magsasalam ako dyan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bababa ako, Waalaikumsalam. As mag-aadan na ako. Diba? Parang wala na. Duhur na ang mangyayari doon. So sinasabi ko ito kasi maaaring mangyayari talaga yung mga ganun, inshallah. Kasi pag alam niyo yung kaida, alam niyo yung principles ng mga bagay-bagay, edi mapagdidesisyonan niyo yung mga gagawin sa iba't ibang mga pagkakataon. Kaya nagpo-focus tayo doon sa practical na aplikasyon ng pinag-aaralan natin. Hindi natin ito kinakabisado. Ang binibigay ko sa inyo yung mga circumstances na pwedeng ma-apply nyo itong mga ito, inshallah. So hindi siya pwede sa less than 3, so minimum 3 na magsasalatul Eid. At yun nga, hindi ito obligado para sa naglalakbay at hindi mustautin o hindi siya local doon sa lugar na yun. Okay? Diba, meron naglalakbay dito o traveler, as in hindi talaga siya taga rito, foreigner. So maaaring siya, hindi na siya magsalatul musafir kasi hindi obligado sa kanya. Pero kung naglalakbay ka, o napunta ka ng Iloilo, napunta ka ng Davao, kung saan-saan, Pilipino ka naman, nasa Pilipinas ka pa rin, magsalatul Eid ka pa rin, inshallah. Al-mas'alatu thalitha, pangatlong aralin, al-mawadi'ul lati tusalla fiha, ang mga lugar na pwedeng magsala ng salatul Eid. Mga lugar na pwedeng magsala sa salatul Eid. At priority nga na pagsalahan ng salatul Eid, inshallah, sa susunod na lapiting Ramadan, inshallah. Talagang yung mas maganda ma-apply natin itong sunnah na ito, na magsasala tayo sa labas ng masjid. Yan, pwede na yan dyan, inshallah, yung na yung lugar dyan. Inshallah. Isannu an tusalla fis sahra'i kharijul bunyan, na ito ay sunnah na gawin sa malawak na lugar, sahara nga sinabi rito, disyerto, na nasa labas ng isang gusali. Ibig sabihin, wala ka sa loob ng isang building. O pwede nga yung basketball court. Kasi wala namang bubong yun. Maganda din doon, inshallah. Nandito ka ba nun, Ismael, nung nag-Eid dito, sa basketball court? Nandito ka na nun? Ay, maganda din. Kasi mula nang dumating ako rito,
puro sa masjid na yung Salatul Eid. Pero mas maganda nga na magawa ito sa labas, inshallah. At ito rin yung dahilan kung bakit may mga Islamic center, ino-organize nila yung Salatul Eid sa ibang lugar. Boy, Al-Huda, doon sila nagsasalatul Eid sa San Juan. Pero lilinawin lang din natin dito, kung merong organisasyon na mag-iimbita ng Salatul Eid, hindi nangangahulugan na wajib na pumunta doon. Okay, halimbawa, obligahin nila tayo na pumunta roon. Hindi nila tayo pwedeng obligahin kasi meron naman tayong sarili ditong jamaa. Okay, nililinaw ko lang ito. Hindi tayo nagkakasala kung hindi tayo susunod o sasama doon sa kanilang tawag nila unified na Salatul Eid. Walang problema para sa atin. Kasi tayo yung original na may jamaa. Sila nga, wala nga silang masjid talaga eh. Lang sila eh. Nakikipag-coordinate lang sila. So hindi natin kailangang sumunod sa kanila. Kasi nilinaw ko ito, kasi sa ibang lugar, pinag-aawayan nila to. May mga nagpaparinig pa, ba't di kayo sumasali sa amin? Sa Davao, may nangyayaring ganyan. Ba't di kayo sumasama sa pagkakaisa ng mga Muslim? Pag hindi ka sumama sa Salatul Eid, parang rebelde. Pag di ka sumama sa Salatul Eid nila, hindi ganun. Okay? May kanya-kanyang desisyon ang mga jamaa kung saan sila magsasala ng Salatul Eid, inshallah. Walang sapilitan, inshallah. At hindi dapat minamasama ng sino mang nag-organize ng Salatul Eid na hindi makakapunta sa lugar nila, yung ibang Muslim sa ibang lugar. Okay? Pero kung merong may gustong mag-Salatul Eid doon, pwede naman. Mga taga rito, Kambal, doon magsasala San Juan, pwede naman, inshallah. At parang mangyayari na talaga na ako na lang may iwan dito, hindi na ako magsasalatul Eid. And then, diyan naman si Choco, si Siopaw. Pwede pa pala. Pwede pa ako magsalatul Eid dito, inshallah. Si Manong, diehard na yan, al-hijra yan. Magpapaiwan dito yan, inshallah. So, walang problema ha. Kung di kayo makasama doon sa mga unified na Salatul Eid na ginagawa sa iba't ibang lugar. So ito nga ang dalil, iniulat ito sa hadith ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Kana Nabiya sallallahu alaihi wasallam yakhruju fil fitri wal adha ila al-musalla. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumalabas tuwing Idul Fitr at Idul Adha patungo sa musalla. At ito nga para sa Salatul Eid. Ibig sabihin, lumalabas sila, nasa ibang lugar sila, hindi sila sa Masjidun Nabawi, gumagawa ng Salatul Eid. Wal qasdu min dhalik, at ang layunin nito, wallahu a'lam, si Allah ang higit na nakakaalam, idharu hadihi syaira, upang ipahayag sa mga tao ang sagisag na ito, ang Eid, na maobserbahan ito, makita ito ng mga tao. Lalo na hindi Muslim, na makita nga nila, na ganito pala ginagawa ng mga Muslim. Makita nila, marami palang Muslim dito. Kaso yung ibang kupar, pag makita sila maraming Muslim, ginakabahan. May Muslim na rito, may shabu na siguro rito. may terorista na rito. Dadami ng DVD rito. Yun yung iniisip nilang mali. Kaya di maganda ipakita nga yung tama mula sa mga Muslim, inshallah. So nga, idharu hadihi syaira wa ibraziha. Pagpapakita at pagpapahayag ng sagisag na ito ng Islam. Wa yajuzu salatuha fil masjidil jami'. So pwede rin naman magsala nito sa masjid al-jami'. Sa masjid na jami'. Ibig na masjid kung saan mayroong salatul jumu'ah. Okay? So dun pwede magsala rin yung mga. Itong masjid natin, so technically, jami' naman talaga, ito. Jami' siya. Kasi na hindi lang dahil sa, kumbaga, dito tayo nagsasalatul Jumu'ah. Actually, may mga masjid sa paligid natin na wala namang salatul Jumu'ah. Merong isa doon sa taas. May musalla doon, wala namang salatul Jumu'ah doon. So ito ang ating jami', alhamdulillah. So, pero, yung pagsasala sa jami', ito, lilinawin uli natin. So, pinahintulutan nga siya, pero may kondisyon, may dahilan.
min udri, min udrin kalmatari warrihis syadida wa nahwi dhalik. Kung merong dahilan, halimbawa, uulan o maaring uulan, kasi hindi naman natin matitiyak kung uulan ba talaga o kaya dahil sa malakas na hangin, pwede sa loob ng masjid. At yun, yung dahilan actually, ba't nung mga nakaraan din ay nagdidesisyon si Manong na sa loob na lang ng masjid magsalatul Eid. Sinasabi niya lagi, baka umulan. Pwede naman, katanggap-tanggap naman yun na dahilan, inshallah. Al-mas'alatul rabi'ah, waktuha, ang oras nga ng salatul Eid. Katulad na nabanggit kanina, na kabilang sa mga kondisyon nito. Wa waqtuha ka salatid duha ba'da irtifa'i syamsi qadra ramhi ila waqtiz zawal. So nga, ang oras nito, yung makalipas ng konti, yung araw mula sa sunrise, yung kadri ram na ito, yung kapag ito ay kasing taas na ng sibat, kumbaga yung sibat na hawak mong ganyan, nakikita mo na siya sa horizon na tumaas ng konti, mga after 20 minutes, 15 minutes ng sunrise, pwede na magsalatul duha at pwede na rin magsalatul Eid. Hanggang sa waktuz zawal, ito na nga yung oras ng duhur. Liannahu sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu kanu yusallunaha ba'da irtifa'i syams. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga khalifa ay nagsasala nito matapos na umangat na ang araw. Walianna ma qabla irtifa'i syamsi waqtu nahi. At syempre, ang oras o panahon bago pa tumaas yung araw, ibig sabihin sunrise, di ba? Nakaka-sunrise lang, yun ay oras na bawal magsala. Di ba? Kabilang yun. Bago mag-sunrise o pagkatapos ng sunrise o bago mag-sunset, pagkatapos ng sunset. Yung tanghaling tapat mismo, 3 panahon na bawal ang sala. So, hintayin na umangat ng konti ang araw. Wa yusannu ta'jilul adha fi awwali waqtiha wa ta'khirul fitr. At sunna rin na paagahin ang Idul Adha at gayon din ihuli ng kaunti yung Idul Fitr. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. At yung dahilan dito, walian nan nasa fi hajatin ila ta'jilil adha lidabhil adahi. Sa Idul Adha pinapaaga ang salatul Eid para maaga rin na makapagkatay ang mga tao ng kanilang adahi, ng kurban. Wahum fi hajatin ila imtidadi waqti salatul fitri liyattasi'a ada zakatul fitr. At sa Idul Fitr naman, mainam na ito ay ipahuli ng kaunti dahil kailangan ng mga tao na makapaghanda ng kanilang mga ibabayad na zakatul fitr. Ng zakatul fitr, pwede lang itong bayaran mga 1 araw o 2 araw bago ang mismong araw ng Eid hanggang sa magsimula na ang salatul Eid. Yun lang yung oras. Kaya maaring iantala ng kaunti ang Idul Fitr, ang salatul Idul Fitr, inshallah. Pero sunna na paagahin ang Idul Adha, inshallah. Pero dito, hindi problema dito. Si Manong lagi hinihintay dito pag Eid eh. Kasi yung pamilya niya hindi pa nakakarating, yung mga ganun. Pero kung wala namang bagay na ganun, pwede naman pagbigyan si Manong. Pwede naman pagbigyan, walang problema. Pero yun nga, ito yung sunna dito. Kaya pinaprangka ko na siya, mga gabi pa lang bago pa yung Eid. Anong oras ba darating yung pamilya mo? Baka hintayin na naman natin yung tanghali na. Anyway, yung oras naman ng di ba hanggang bago magduhur, di ba? Pwede pa naman. Pero yun nga, minsan kasi, lalo na pa sa panahon natin ngayon, busy yung mga tao, maraming pinagkakabalahan. Kaya dapat masanay tayo na on time yung ating mga pagkilos, inshallah. On time tayo palagi, inshallah. Pero ito nga, ito na yung mga oras na natukoy para sa Idul Adha at Idul Fitr, alhamdulillah. So bukas, yung mga sifa, kaparaanan ng Idul Adha at Idul Fitr, inshallah. Yung sala dito, hindi na tinukoy dito yung yung kung paano mag-khutbah. Kasi kung ano ang khutbah sa Jumu'ah, yun din ang khutbah
sa Salatul Eid. Parehong-pareho. Dalawang khutbah. Yung mga arkan noon, mga wajibat doon, mga sunan, yun din pare-parehong lahat. Tutuloy natin ito bukas. Matapos natin ito inshallah yung Salatul Eid. At yung mga natitira pang mga sala, istisqa, at iba pa inshallah. Tapos sa susunod na Sabado, hanggang saan pa itong, matapos na pala itong sala. So mga ilang araw na lang pala itong sala, so balikan natin yung fasting inshallah. Nung nakaraan natalakay na natin yung chapter dito ng sala. So kukuha tayo ng iba pang libro para matalakay yung sala doon inshallah. Siguro matalakay natin yung doon sa yung Manhajus Salikin ni Sheikh Abdurrahman bin Nasir As-Saadi. Nirecite ko yun doon sa doon sa teacher namin na Sudani, na napakagandang libro noon tungkol sa fasting. Alhamdulillah. So pag natapos tong Kitabus Sala, isisingit na natin yung tungkol sa fasting inshallah. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.